Magandang araw! Welcome sa Values Education 7, Term 2, Week 1. Ngayong linggo, ating tatalakayin ang mga tungkulin ng bawat kasapi ng pamilya at ang kanilang ebolusyon sa pagipas ng panahon. Para sa pamantayang pangnilalaman, natututuhan ng mag-aaral ang pag-unawa sa pagtupad sa mga tungkulin sa pamilya. Para sa pamantayan sa pagganap, na isasagawa ng mag-aaral ang pagtupad sa mga tungkulin sa pamilyang kinabibilangan bilang tanda ng pagiging matyaga. Para sa mga layuning pampagkatuto, nakapagsasanay sa pagiging matyaga sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa mga kahalagahan at kahihinatnan ng pagtupad sa sariling tungkulin sa pamilyang kinabibilangan. Una, natutukoy ang mga tungkulin sa pamilya na nararapat natutukoy ang mga tungkulin sa pamilya na nararapat tuparin. Pangalawa, naipaliliwanag na ang pagtupad sa mga tungkulin sa pamilya ay nakapaglilinang ng mga mabuting gawi, positibong pagtingin sa sarili, at nakapagpapatibay ng ugnayan sa pamilya. At pangatlo, na isasakilos ang pagtupad sa mga tungkulin sa pamilyang kinabibilangan. At ang lilinanging pagpapahalaga ngayong linggo ay ang pagiging matyaga. Bilang baliktanaw sa nakaraang aralin, basahin ang mga kahulugan na salita na nasa kahon at tukuyin kung anong uri ng pamilya ang sumusunod. Isulat ang sagot sapat lang. Una, binubuo ng tatlo o higit pang henerasyon ng pamilya mula sa lolo at lola, mga magulang, mga anak at apo sa tuhod. Pangalawa, nagsasama ang mga magkakapatid sa isang bubong kasama ang kani-kaniyang pamilya o pinalawak na nukleyar na pamilya. Pangatlo, ang ama at ina ang gumagabay at nagtuturo ng mabuting asal at pagpapahalaga sa mga anak. Narito ang gawain na magaling ako dito. Tingnan ang bawat bahagi ng bahay at isulat sa loob ng palaso o arrow kung sino ang mga kasapi ng pamilya ang sinisimbolo nito. Tukuyin din ang mga papel na kanilang ginagampanan at isulat naman sa loob ng kahon. Gawing gabay ang sumusunod na kriteriya. Nandyan ang kisame, pintana, dingding, bubong, haligi, pintuan, at hagdanan. Paano nakakaapekto ang gampani ng bawat miyembro ng pamilya sa pagpapanatili ng balanse at maayos na pamumuhay? Mga tungkulin ng bawat kasapi ng pamilya at ang kanilang ebolusyon sa paglipas ng panahon. Ang pagsasagawa ng mga tungkulin ay nagbubukas ng pintuan sa mas matatag, masaya, at makulay na samahan ng pamilyang kinabibilangan. Ang pagiging responsableng kasapi ng pamilya ay nakakatulong sa pagkakaroon ng balanse at malusog na relasyon sa tahanan. Gawain, kilalanin siya. Basahin ng mabuti ang sumusunod na mga pahayag na nagpapahiwatig ng tungkulin ng bawat kasapi ng pamilya. Tukuyin kung sino ang inaasahang gumawa ng sumusunod. Haligi ng tahanan at lider ng pamilya. Nagdidisiplina sa mga anak. Nagbibigay proteksyon sa pamilya. Nagtatrabaho at nagbibigay ng pinansyal na pangangailangan. Sino siya? Nag-aalaga sa mga anak. Gumagawa ng gawaing bahay. Nagpa-budget. Sino siya? Tumutulong sa nanay sa gawaing bahay. Nag-aalaga sa mga kapatid. Masinop sa pag-aaral. Sino siya? Tumutulong sa tatay sa mga mabibigat na gawain. Nagiigib at nagsisibak ng kahoy. Sino siya? Kakampi ng mga apo.
Halili ng nanay. Sino siya? Tagapayo ng mga binatang apo. Tagabuhat ng mga apo. Halili ng tatay. Sino siya? Nagsisilbing nakatatandang ate. Hingahan ng problema ng pamangkin. Taga-alalay sa mga pampaaralang gawain ng pamangkin. Sino siya? Nagsisilbing nakatatandang kuya. Kaagapay ng pamangkin na lalaki sa mga lakaran. Sino siya? Pamilya sa diskursong pangkasarian. Pantay na tungkulin ng mga magulang sa loob ng tahanan. Sinulat ni Irish May Manlapaz. Bagamat ikatuwa ng mga misis ang pagtulong ng kanilang mister sa paggawa ng gawaing bahay, hindi umano dapat nila itong pasalamatan. Sapagkat ito umano'y responsibilidad at tungkulin ng ama sa kanyang pamilya na dapat ay regular niyang ginagawa. Hindi lang mas mapapatibay ng pagsasama ng buong pamilya, kundi pati na rin nilang mag-asawa. Ang kahalagahan ng pantay na paggawa ng tungkulin na ito'y sinasabing isa sa dahilan para maisalba ang isang relasyon mula sa paghiwalay. Ayon sa isang report, lumabas na 45% less happy ang mga misis na mas gumagawa ng gawaing bahay kumpara sa mga misis na tinutulungan o nakikibahagi ang mister sa mga gawaing bahay. Sinuportahan ito ng isa pang pag-aaral na isinagawa sa UK, Sweden at US na kung saan natuklasan na ang hindi pakikibahagi ng mga ama sa gawaing bahay ang isa sa mga dahilan kung bakit naghihiwalay ang mga mag-asawa sa nakaraang 10 taon. Ang pagpapakita rin ng pantay na tungkulin ng ama at ina o magulang sa isang bahay ay makakabuti sa kanilang mga anak sapagkat ito ang kanilang magiging batayan at modelo sa paghubog sa kung magiging ano at sino sila sa lipunan. Ito ang simula para maintindihan nila na ang mga babae at lalaki ay may pantay na karapatan na kanilang nakikita sa kanilang mga magulang. Bagamat sinasabing may ilang gawaing bahay na babae lang ang nakakagawa ng mabuti, gaya ng pag-alaga ng anak, dapat ay maging pantay pa rin ang responsibilidad at tungkulin ng ama at mga ina o magulang. Sapagkat ang pagwawalang bahala sa isyu na ito ay maaaring makasira ng pamilya na akala natin ay napapatakbo natin ng maayos at walang problema. Hindi lamang mapapadali ang mga bagay-bagay sa loob ng bahay, lalo na sa pagpapalaki ng mga anak. Sa isang pamilya at pagsasama na mayroong pantay na responsibilidad, mas nagiging malapit din ang isang mag-asawa. Kagaya nga ng mga sinasabi ng pag-aaral, may iwasan nito ang pagkakaroon ng lamat sa isang relasyon. Maganda rin ito sapagkat nakakalikha sila ng isang team na mag-asawa. Kumbaga, nagtutulungan sa lahat ng aspekto. Kaya naman, sa ganitong paraan, mas napapadali at napapagaan ang mga gawain sa loob ng bahay. Makakaiwas din sa mga sumbatan na kadalasan na pinagmumulan ng away ng mga mag-asawa. Kaya naman, bilang mag-asawa, dapat na pinag-uusapan din ang mga ganitong bagay. Ang mga gawain na pantay na ginagawa o ginagampanan ay kailangang magkasamang pinagkakasunduan. Hindi ito magiging madali sapagkat nakasanayan na sa ating lipunan na ang babae ay para lamang sa mga gawaing bahay. Samantalang ang kalalakihan naman ay ang magtatrabaho at magbibigay ng mga pangangailangan ng pamilya sa usaping pinansyal. Tandaan na hindi ito social responsibility ng gender. Isa ka mang ama o ina, wala dapat na itinatangging tungkulin, kundi dapat parehas kayong tumutupad sa mga tungkulin bilang mga magulang. Sa ganitong paraan din natuturuan ninyo ang inyong mga anak ng gender equality. Maganda itong halimbawa para sa kanila
na magagamit din nila sa kanilang paglaki. Gawain. Iba na ngayon sa noon. Gawain. Iba na ngayon sa noon. Suriin ang sariling kaalaman, obserbasyon at karanasan tungkol sa mga tungkulin ng babae at lalaking kasapi ng pamilya noon at ngayon. Maliban sa nabanggit na sa tekstong nabasa, magtala pa ng mga tungkulin sa diskursong pangkasarian gamit ang format na nakapaloob sa grapikong pantulong. Gawing gabay ang sumusunod na rubrik. Epekto ng pagtupad sa mga tungkulin sa sarili at sa pamilya. Bawat tao ay may tungkulin na dapat gampanan at sa katuparan. Tulad ng isang puno, dapat matatag ang samahan ng bawat isa. Ang pagganap ng maayos sa mga tungkulin ay may makatutulong sa pagbabago at pagpapaunlad ng ating sarili at ng ating pamilya, gayon din sa pagpapalago ng ating lipunan. Ano kaya ang mangyayari kung hindi mo nagawa ang iyong tungkulin bilang isang anak at mag-aaral? Nakikita mo ba ang magiging epekto nito sa iyong sarili, sa pamilya mo, o sa lipunan? Epekto ng pagtupad ng mga tungkulin. Sa bawat pagtakbo ng panahon, unti-unting nayayanig at nawawasak ang isang tahanan kung ang pagiging makasarili ng iilan ang mangingibabaw. Mahalagang turuan ang sarili na magkaroon ng matyagang pagtupad sa tungkulin para mas lalong maging matatag ang relasyon sa pamilya. Ang pagtupad sa ating mga tungkulin ay may mas malalim at positibong epekto sa ating buhay na naglilinang ng magagandang gawi at disiplina sa sarili. Pinapalawak nito ang mga kasanayan sa pagpaplano at pagtatakda ng layunin na humahantong sa personal na paglago at tagumpay para sa matibay na samahan at ugnayan sa pamilya tungo sa isang matatag na lipunan. Gawain. Pagsusuri ng sitwasyon. Mahalagang hubugin ang sarili sa pagtupad ng tungkulin. Ano kaya ang maging epekto kung hindi maisakatuparan ng miyembro ng pamilya ang tungkuling nakaatang sa kanya? Sa inyong pangkatang gawain, basahin at unawain ang bawat sitwasyon. Sagutin ang mga tanong at ibahagi sa klase ang ginawa. Sitwasyon bilang isa. Si Alan ay nasa ikapitong taon sa high school. Pagkatapos ng klase ay agad itong uuwi para makapaglaro ng basketball. Hindi na niya mailagay sa tamang lagayan ng gamit sa eskwela na siyang ikinagagalit ng kanyang ina. Hindi rin niya nagagawa ang mga gawaing bahay tulad ng pagigib ng tubig at pagpapakain sa mga alagang hayop, na siya namang ikinagagalit ng panganay niyang kapatid dahil nakakaligtaan niyang gawin ang mga ito. Naapektuhan na ang kasapi ng kanyang pamilya dahil sa kanyang kapabayaan. Sitwasyon bilang dalawa. Maaga pa lang ay gising na si Tatay Juanito upang magtinda ng nilalakong isda sa bayan. Hindi pa aabuti ng tanghali ay ubos na ang paninda nito. Subalit, sa kabila ng mga kinikita ay nauuwi lang ito sa kanyang palaging pag-iinom ng alak na siyang dahilan ng kanilang madalas na pag-aaway mag-asawa. Sa tuwing hihingi ang kanyang asawa na si Aling Nena ng pambili ng pagkain, ay wala itong maibigay. Pati ang kanilang mga anak ay saksi sa magulong pangyayari sa loob ng tahanan. Hindi na rin pumapasok ang kanilang dalawang anak sa kadahilan ng wala nang ang baon ay wala ring laman ang kanilang mga sikmura. Sitwasyon bilang tatlo. Isang araw, habang nagtatrabaho ang mga magulang ni Josie, ay pinagbili ng ayusin ng kanyang silid at labhan ng damit na susuotin niya kinabukasan sa programa sa paaralan. Sa halip na gawin ng mga ito, siya ay nanood ng pelikula sa Netflix at nakahilata buong araw. Kinabukasan, nang tanungin siya ng ina para plansyahin ito, ay buong gulat niyang nasambit na nakaligtaan niyang gawin ang binilin. Kaya napagalitan siya ng ina at nanlumo sa ugali ng anak. Mga tanong para sa sitwasyon 1, 2 at 3. Ano ang tungkulin na hindi naisagawa ng tampok na karakter sa sitwasyon?
Ano ang naging epekto ng hindi pagtupad sa tungkulin? Maliban sa nabanggit sa iyong binasa, ano pa ang maaaring maging epekto ng hindi pagtupad sa tungkulin ng nasabing kasapi ng pamilya? Kung kayo ay bibigyan ng pagkakataon na magbigay ng payo sa karakter, ano ito? Paraan ng pagsasakilos sa mga tungkulin sa pamilyang kinabibilangan. Ang hindi pagtupad sa tungkulin ng isang kasapi ay maaaring makaapekto sa ugnayan ng pamilya. Bilang anak, mainam na maisagawa mo ng maayos ang mga responsibilidad na nakaatang. Plano sa pagsasakilos ng mga tungkulin ko. Ayon kay Shason 2023, ang hindi pagtupad sa tungkulin ng isang kasapi ay maaaring makaapekto sa ugnayan ng pamilya. Bilang anak, mainam na maisagawa mo ng maayos ang mga nakaatang na responsibilidad. Narito ang gawain plano sa pagsasakilos ng mga tungkulin ko. Gumawa ng isang plano sa pagsasakilos ng iyong tungkulin. Sa unang kolum, ilagay iyong mga tungkulin bilang kasapi ng pamilya. Sa ikalawang kolum, magtala ng mga paraan kung paano matyagang maisasagawa ang iyong mga tungkulin. Sa ikatlong kolum, isulat ang mga taong maaaring gumabay o tumulong sa iyo para magampanan mo ng maayos ang iyong tungkulin. Sa ikatlong kolum, isulat ang mga taong maaaring gumabay o tumulong sa iyo para magampanan mo ng maayos ang iyong tungkulin. Gamitin ang format bilang gabay sa gawain. Hanggang dito na lamang. Kita tayo sa susunod na aralin.